Okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa, at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So ngayong gabi, pag-uusapan po natin yung mga sellers na naapektuhan po doon sa amount adjustment, no? Kung saan yung mga taong umakyat po ng more than 7% profit rate at hindi nila na-meet yung 55% processing rate na nag-iisang requirements ni Sitaw para sa mga seller na umakyat doon sa mas mataas na kitaan. Kaya lang, problema hindi nila na-maintain yung 55% processing rate sa first evaluation date na tinakda ni Sitaw. Kaya naging resulta, kinuha pa rin po ni Sitaw yung mga percentage na inakyat po nila at binalik po sila sa 7% processing rate. So ang tanong dito, hindi natin alam kung magkukontinuous na sila ng 7% until the end of the month or once na mabalik nila yung 55% processing rate na yun, is babalik ba ulit yung kanilang processing rate or yung mga inakyat ba nila, makukuha ba nila? So yun dapat ang mabigyan natin ng linaw dito, no? Pero as of now, wala pa tayong sagot dyan. Kaya siguro sa susunod na concern natin sa ating account specialist, yan ang bibigyan natin ng linaw para magkaroon tayo ng idea lahat. Para nang sa ganun naman is ma-inspired pa rin yung mga sellers natin na naapektuhan ng ganitong klase ng punishment once na malaman nila na pag na-meet nila yung o naibalik nila yung 55% processing rate nila is makukuha ba nila ng buo yung mga binawi sa kanila ni Sitaw, including this first evaluation na to, yung mga amount na binawi sa kanila, sana ibalik din ni Sitaw, no? Para nang sa ganun naman is magkaroon sila ng dedikasyon na gusto kong kunin yan. Kasi lalong-lalo na nakita ninyo kung gaano kalaki yung mga nawala sa inyo. Merong mga nabawasan niya ng 2,000, 3,000, 5,000, hindi nila inaakala o mas mataas pa nga syempre kung mas marami kayong mga produkto, no? Mas mataas pa dyan yung pwedeng mawala sa inyo. Nakita nyo na yan, syempre, kung magkano yung kinuha ni Sitaw, no? So, sana, mabigyan natin ng linaw yun. Next question natin yun sa ating account specialist. Actually, ngayon ko lang talaga naisip din yun, no? Dapat pala tinanong ko. So, bukas, pag nag-update tayo, isa yan sa i-update natin. At syempre, bibisitahin din po natin yung update nila sa bank payment nila dun sa loob ng platform ni Sitaw para kahit paano maging aware din po yung iba, no? So ngayon, kung handa na po kayong matuto at pag-usapan kung paano ninyo mamamanage ng maayos yung shop ninyo, intro! Pasok! So okay mga tol, welcome back ulit. So ngayong gabi, pag-uusapan natin yung mga nangyari na syempre alam naman natin na napakasakit, di ba? Magkakaroon tayo ng pangarap na madagdagan yung kita natin, tumaas yung profit rate natin. But in the end, first evaluation pa lang, lagpak kagad tayo. Ang naging resulta, syempre, kukunin ni Sitaw. Malinaw naman yun, di ba? Na nilabas nila sa update nila before, na pag hindi ninyo na-meet yung 55% processing rate, first evaluation, is kukunin namin yan kahit na nasa wallet nyo na yan. So, syempre, bilang tayo, kailangan nating sumunod sa company rules dahil company rules yan, no? So, ang masakit lang dito, syempre, kahit sabihin mong alam mo na kukunin nila yon, hindi mo ini-expect na ganun pala kalaki yung kukunin sa'yo. Na sa konting adjustment lang na ginawa mo, ganun pala kalaki yung amount, di ba? Kaya magugulat ka na lang na kahit sabihin mo, alap mo na, tanggap mo na sarili mo, na nakita mo naman yung shop mo na hindi mo na-meet yung 55% processing rate, expected mo na may mawawalang amount sa'yo. Pero pag nakita mo na tinanggal yun sa wallet mo, ang sakit. Totoo yun, nakakasira yun ng pangarap. Pero totoo sin Kasi para kang kinuhanan ng pera eh. Sakit sa dibdib nun, no? Pero ang totoo lang nito, kasalanan natin yon. Kasi syempre, hindi natin na-meet yung processing rate, no? Kung saan, para sa akin, is nasa atin naman talaga yung karapatan o yung kakayahan na ma-meet yung processing rate na yun na ni-required nila. Kung tutuusin, napakaluwag pa nga ni Sitaw. Totoo lang mga tol, real token lang to. 55% processing rate, pag hindi mo na-meet, kukuwanan ka o tatanggalin lang yung mga inakyat mga percentage. Kasi kung iisipin mo sa ibang mga platform, 85% processing rate, 80% processing rate, mga minimum nila. Tapos ganun din naman yung sistema ng pagre-release ng pera, hinuhold pa rin, hindi pa naman kagad din makukuha ng mga seller. Magtanong kayo mga tol dun sa mga kakilala ninyo ng mga seller sa mga kilalang platform diyan sa Pilipinas, kung paano yung sistema ng payment nila, yung pera nila dun sa loob ng platform na yun. So hindi ko inaangat si Sitaw, pero totoo lang po yung sinasabi ko, mag-imbestiga kayo, mag-aral kayo, alamin po ninyo, para nang sa ganun is lumawak po yung sakop ng pagkakaunawa ninyo sa ganitong klase ng business, no? Kasi kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kayong mag-aral para lalo kayong nadadagdagan ng mga pampatibay dito, pundasyon, no? Kasi ako, hindi naman ako sa all goods kay Sitaw, kumbaga binabahagi ko lang yung kapositibuhan sa buhay. Kasi sa akin,
Kahit ano naman mangyari sa platform na to, it's all goods na. Pero ikaw, kung hindi ka pa okay, pinapayuhan kita, nandito yung channel ko, pinapalakas ko yung loob mo dahil bakit kamo, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, naramdaman ko rin yan noon. Pero hindi ako tumigil, mag-iisang taon na po si Sitaw. Ang dami na pong kumita at kumikita pa. Sa kabila ng mga error nila, but still, nandyan pa rin sila. Lalong-lalo na ngayon na naglabas ng update ang SEC, meron silang mga hinahabol na company na hindi rehistrado sa kanila. So, ang laking pogi points po nito kay Sitaw. Kung dati po na iniisip ng mga tao na hindi naman rehistrado sa SEC yan si Sitaw, kunyari lang yan, gawa-gawa lang yan. So ngayon na SEC na mismo ang naglabas ng update at wala sa listahan nila si Sitaw, ano pong ibig sabihin nun? Pero syempre, sabi nga nila, hindi lahat ng tao kaya mong i-please. Kasi karamihan sa tao is likas na yung katamaran o likas na yung mga dahilan para sa mga sarili nila na itago nila yung katamaran nila sa mga dahilan na gusto nilang hanapin. Gusto nilang maghanap ng dahilan pero ang gusto nila ay susubo na lang sa bibig nila. Ganyan na lang. Gusto nilang maghanap ng kasagutan pero ayaw nilang mag-research. So kagaya na lang po ng isang comment na to sa YouTube channel natin. So pasukin lang po natin saglit. So ito po yung isang comment ng isang viewer natin na naka-view ng isang video natin before pa, no? So bago lang yung comment niya, 10 hours ago pa lang. So ang sabi niya dito, since revised to e-commerce license nila sa SEC, isa na lang sana ma-prove po nila. Details or any proof na legit ang buyers, TY po. So ibig sabihin lang po nito, yung taong nag-comment po ng comment na to is hindi pa rin po siya naniniwala na legit po yung mga customers at buyers ni Sitaw, no? Ang dami na pong nakapagpatunay niyan kahit iba't ibang sulok po ng bansa, nag-order po sila kay Sitaw at dumarating yung mga order nila. Well, talagang ito nga yung sinasabi ko sa inyo, example ng mga tao na minsan naghahanap na lang sila talaga ng dahilan para sa sarili nila na hindi nila gawin kung ano yung dapat nilang gawin. Kung ayaw niyo po talagang gawin or makipag-join kay Sitaw, wala naman pong problema, hindi naman po namin kayo pinipilit, no? So kami po ay nandito para lang magbigay ng patunay na talagang kumikita po kami dito at talagang may mga produkto kaming nare-receive, yung mga umu-order din kay Sitaw, na talagang may nare-receive kaming mga orders. So ngayon po, kung hindi pa rin po yun sapat sa inyo, kayo po yung gumawa ng hakbang. Pwede naman po kayong umorder eh. So ngayon po, pag itong tao na to is umorder kay Sitaw at na-receive niya yung order, sasabihin naman ito, hindi, kunyari lang yan para, kunyari tunay talaga, pero pang-umpisa lang to, pero bandang huli mawawala rin to. Kumbaga, front lang to. Ganun ba? Yung mga taong ganito, hindi talaga nauubusan ng dahilan to, mga tol, no? So hindi ko naman nilalahat. So siguro yung iba talagang sobrang taas lang ng standard nila para lang mapaniwala sila. So sa sobrang taas ng standard nila, lumipas yung panahon, lumipas yung panahon, ang dami ng kumita kay Sitaw, sila wala pa rin nagagawa. Yung iba ROI na sobra-sobra na yung kinikita, sila hindi pa rin. Naghahanap pa rin sila ng patunay. Kada yung mga tanong nila, nakakakuha sila ng sagot, may panibagong sagot na naman na ma-generate sa utak nila. Dahilan ulit yun para hindi sila magsimula. Hanggang sa wala na silang magawa. Ang ending, wala silang napala. So ikaw, nagawa mo na yung dapat mong gawin. Nandito ka na sa loob ng system ni Sitaw, seller ka na ni Sitaw, nandito ka na sa loob, gawin mo yung responsibilidad mo bilang isang seller para hindi mo nararanasan yung ganitong klase ng punishment. Simpleng-simple lang naman po, sundin nyo lang po yung rules ng 55% processing rate. May mga diskarte po dyan, basta manage nyo lang ng maayos, intindihin nyo lang ng maayos yung platform. Kaya nga po tayo may holiday mode eh. Huwag po kayong matatakot na magbukas po kayo ng isang buong araw. Kaya nga po ako gumagawa ng video na ganito, pinakikita ko po sa inyo kung ilang orders po yung mga nare-receive ko. Kahit 24 hours pong bukas yung shop ko, nakita nyo naman, hindi naman po ako dinadagsa ng order. Dahil sa tingin ko nga ngayon, parang nadidetect na ng system nila na once na meron ka ng pendings na 200 products sa system mo, or bago ka maka-receive ng 200 products pending, is minimal na nila yung pagdating ng order dun sa shop mo. Sila na mismo yung nagko-control. Base lang po yun sa sarili kong opinion kasi yun po yung nararanasan ko eh. Kaya kung mapapansin nyo po hanggang ngayon yung holiday mode ko, isa pa lang po yung bawas nung nag-try pa lang po ako. Hanggang ngayon, yun pa lang po yung bawas nun. So isipin ninyo, kung yung mga holiday mode na to ginamit ninyo ng mga crucial days, like for example, ngayon, alam niyo may evaluation ngayon na magaganap. 3 days before mag-holiday mode ka, habulin mo yung 55% na yon, iproseso mo yung mga product na nakatenga sa'yo. 3 araw ka mag-process ng mga order na walang pumapasok sa'yo. Sa tingin mo ba, hindi mo mahabol yung 55% processing rate bago mag-evaluation? So ngayon, meron ka pang natirang 4 na holiday mode. So
husto, tipirin mo ulit yun, sagupain mo ulit yung 24 hours na nakabukas yung shop mo. Basta wag mo lang palalayuin ng husto yung processing rate mo dun sa 55% na required nila. So ngayon, bago ulit dumating yung evaluation days ng katapusan, i-maximize mo po ulit yung mga natira sa yung holiday mode. Kunyari, may natira kang 4 na holiday mode, di magbilang ka ng 4 na araw bago yung evaluation day, isara mo na yung shop mo. 4 na araw bago yung evaluation day. So sa tingin mo, hindi mo mamimit yung 55% processing rate. Hindi po yung pagka nakakita po kayo ng umaga, nakareceive kayo ng 10 order, nataranta na kayo. Sabi mo, ay hindi. Buong araw. Ngayon pa lang may 10 na ako. Ano pa pagka hinayaan ko tong bukas ng buong araw, aabot na naman ng 100 to isang araw. Holiday mode. Hindi po ganun, no? Kailangan po ninyong ilagay yung sarili ninyo na kailangan po ninyong kilalanin at i-maximize po talaga kung ano po ba yung sistema ng platform. Kasi kung lagi po kayong magpapadala sa mga maling hinala ninyo o sa mga tinatawag yung kaba-kaba, lalo po ninyong hindi matututunan talaga lahat. Dapat po subukan ninyo yung kakayahan ng shop ninyo, naka-open siya ng 24 oras kung kinakailangan ng 48 hours bukas yan, hayaan nyo. At least mas maging familiar kayo sa platform. Kaya nga po tayo may holiday mode Gamitin nyo po ng tama yan. Kaya nasa ganun po, hindi kayo nakaka-receive ng mga penalty. Di ba? Kasi sayang din naman po yun Lalong-lalo na po dun sa mga talagang umakyat, no? Umakyat po ng 8%, 10%, 12%. Sayang po yun. Siyempre, ginamitan natin ng time yun Obserba rin po tayo kung ano mo, tinaray din natin kung paano natin mamanis ang maayos. Mga tol, huwag kayong susuko. May way, promise sa inyo. I-maximize nyo lang, intindihin nyo lang yung platform. May way. Maiintindihan at maimamanage ninyo ng maayos yung shop ninyo. Pero para naman po doon sa mga nagstay lang, doon sa 7% na profit rate, at kayo po ay nakareceive ng mga deduction, i-report nyo po kagad yan sa inyong account specialist dahil hindi po kayo kasama o tayo, dahil 7% lang din po yung sa akin, hindi po tayo kasama doon sa mga babawasan ngayong first evaluation. Para lang po ito doon sa mga umakyat ng mga percentage ng profit rate nila, no? Kaya kung kayo po is nasa 7% lang po lahat ng produkto ninyo at nabawasan po kayo, i-report nyo po agad yan. Dahil hindi po tama yon, no? Wala po yan sa rules. Kaya ang kagandahan lang po dito, dapat po nasisigurado nyo rin na lahat ng produkto po ninyo is 7% lang. Huwag nyo po nga haluan ng may 7% kayo, tapos may 8% kayo, tapos may 9%, may 10% kayo at may 12% kayo. Mahihirapan lalo kayong magbantay niyan. Mahihirapan lalo kayong magbilang niyan. Kailangan mag-focus muna kayo dun sa isang percentage rate. So papaliwanag ko sa inyo bakit ba kailangan 2 beses ang evaluation dun sa mga nagpataas ng processing rate. Kasi ganito yan. Kung yung first evaluation nila hindi na na-meet nung sellers yung 55% processing rate, ibabagsak nila yun ulit ng 7%. Magka-level na tayo ulit pare-pareho. Lahat na tayo 7%. So sa susunod na evaluation, imo-monitor na nila tayong lahat dahil kasi pare-pareho na tayo ng 7% profit rate. So ngayon, kasama na tayo dito mga 7% profit rate. Pag tayo din ay hindi pumasok sa 55% processing rate, kasama na tayong bababa sa 6%. Kaya make sure guys na itong susunod na evaluation na to, lalong-lalo na sa mga nasa 7%, gamitin nyo yung strategy na sinasabi ko sa inyo. Kung meron pa kayong mga natitirang holiday mode, bilangin nyo na po yan. Kung ilang days po bago dumating yung evaluation day, doon nyo po i-maximize kung ilan pang holiday modes yung mga natitira sa inyo. Like for me, example, meron pa akong 6 ngayon. At ngayon, medyo hirap nang bumalik yung pera doon sa wallet ko. Naiisipan ko na mag-holiday mode pero hindi na kailangan kasi bakit kamo tapos na yung evaluation day So gagamitin ko yung halos 6 days na holiday mode ko doon sa last week. So ibig sabihin pag meron na lang 6 na araw ang natitira bago yung evaluation days, magsasara na ako ng shop. Ipa-priority ko na ngayon yung mga nakapending sa akin. Uubusin ko na ngayon yun para mahabol ko yung percentage o processing rate na nire-required nila. Doon ako maghahabol dahil alam ko na wala nang papasok sa aking bagong order ngayon. Dahil may 6 days holiday mode ako, isasara ko na yung shop ko ng 1 linggo. Pa-priority ko ngayon yung mga nakapending sa aking order. Tama ba yun mga tol? So malalaman natin yan dahil ganun po talaga yung binabala kong gawin ngayon. So ako naman pasok pa rin ako sa 55 processing rate. Makikita nyo naman po yan dito lalo-lalo sa mga nakasubaybay po sa akin parate. No? Alam po ninyo na pinakikita ko sa inyo kung paano natin dinidiskartehan o paano po natin minamanage yung shop natin. Na sana po laging nakakatulong sa inyo, no? Kaya kung kayo po meron po kayong mga nai-experience diyan na hindi niyo po maintindihan, comment niyo lang po diyan para po kung sakali may time po yung ating account specialist, ilalapit po natin sa kanya yan, no?
Para nang sa ganun, magkakaroon po tayo ng idea lahat. Kaya nga pala, dagdag ko na rin yung mga taong nagla-like lagi ng video natin. So maraming salamat sa inyo mga tol. Nang dahil sa inyo, lumalawak yung nasasakupan ng mga video natin. So mabilis po tayong nakakakuha ng watching hours. At syempre, nadadagdagan po unti-unti yung ating mga subscribers. So maraming salamat sa suporta nyo mga tol. Sana huwag kayong mag-asawa sa akin, no? So ngayon, dive in tayo. Pasensya na kayo, medyo napahaba na naman yung update ko ha. Kasi alam niyo naman si Kuya Nasa medyo gusto ko talaga maintindihan ninyo kung ano yung mensahe ko. Kaya minsan akala ninyo basta lang ako ngaw-ngaw dito. Pero intindihin nyo mga tol, merong mga mensahe yan na sanang maintindihan nyo talaga, no? At kung meron kayong hindi naintindihan, nandyan po yung FB page natin, messenger natin, pwede nyo po akong i-PM. At napapatunayan po yan ng mga viewers natin dyan na nakaabot na po sa akin sa WhatsApp, sa messenger. Kausap ko na po sila doon na para talaga kami na magtotropa na lang, no? So kung kaya po kayo, kung wala po kayong, meron po kayong hindi naiintindihan na mga tanong sa inyong mga shop, andun lang po, PM nyo lang po ako. Sasagot po ako anytime na meron po tayong oras, sasagot po ako dyan, no? So ngayon, pasok tayo dun sa update. So unahin na po natin yung update tungkol dun sa BDO, dun sa banking payment po natin, no? So sabi po nila dito ay, Dear all employees, partners, and customers, hello, we are pleased to inform you that New Sitaw Corporation has decided to unify our company collection account in order to better manage and improve collection efficiency. To facilitate management and ensure the security of company fund, we will be canceling the BDO Banco de Oro collection account of Brix C Merchant OPC and retaining only the BDO Banco de Oro account of New Sitaw Corporation. This move will allow us to more efficient manage the flow of company funds and provide better service. Here are the details of the retained BDO collection account. So ito po yung bagong bank account natin, no? Na under na po ito sa pangalan ng New Sitaw Corporation. So kung sisilipin po natin yung ating shop, so mapapansin nyo na kagad yan, no? Ito na po yung bago, New Sitaw Corporation na po. So kung hindi ako nagkakamali, ang dating nakalagay dito is New Sitaw Corporation Brix something blah 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 like that. Kung hanapin ko na lang kung meron akong screenshot ng dating details dito, so ipopost natin dyan sa video para mapansin niyo yung pagkakaiba. So sa ngayon po, mahalaga po na dito na po kayo magpapasok ng pera ninyo. Kung kayo po ay magre-recharge, eto na po yung bagong bank account natin. Kung yung mga bank account po dyan na mga nagsasend po ng kalimitan, nakasanayan na po nila na nakasave na po yung dating bank details ni BDO dito kay Sitaw. Sana po mapansin niyo tong update na to, no? So malaking bagay po ito dahil sinabi po dito ni Sitaw sa update nila, starting from the date of announcement, New Sitaw Corporation will not be responsible for any deposit made into the old collection account after 2 weeks. So yun po Ibig sabihin nito, kung kayo po ay makakapagproseso ng mga transaction dito sa dating account nila, bank account nila na connected sa Brix, is wala po silang kahit anong pananagutan dito. So maging maingat po tayo, lalo-lalo sa transaction ng pera natin. Syempre pera po yan, wag nyo po dapat minamadali yan. Maging mapanuri po tayo, lagi po tayong maging mapanuri at siguraduhin po natin yung mga bank details na pagpapasukan ng mga pera natin, okay? So the rest is okay na, wala naman ang mahalaga doon, no? So sunod tayo ulit, medyo napapahaba yung update natin parate. So ngayon dito, kung natatandaan nyo yung huling update natin, yung tungkol dun sa affiliate ko na apektado nung nang nag-negative siya, yan, no? 'Di ba? Pinakita ko sa inyo to nung huling upload natin. So noon kinamusta natin siya, no? Sabi ko sa kanya, "Ma'am, kamusta? Okay po ba? Walang nawala?" Sabi ko ganoon sa kanya. Tinanong natin siya kung kumpleto ba yung pera niya. Ang sagot niya naman sa atin, "Wala naman, sir. Nagtali naman, sir." So ibig sabihin, okay yung account niya, may sumobra man, nag-negative man, pero nung tinuos niya, kompleto naman at naging maayos na lahat, okay? So ito po yung kagandahan pagka kayo po ay responsableng seller, no? Meron po kayong record, alam po ninyo kung magkano yung pera niyo sa loob ng system ninyo, para kayang-kaya po ninyong habulin agad-agad. Pag may napansin na po kagad kayo na may mali parang may sobra or parang may kulang kailangan niyo po yung i-report. At si Ma'am Nurin nga po yung unang-unang nag-report sa akin ng ganitong issue, no? So isang ibig sabihin lang po nun talaga na siya po ay responsableng seller. So shout out po ulit sa iyo, Ma'am Nurin, no? So tapos meron pa ditong si Sir na isang viewer din natin dito sa YouTube, no? Ang nag-PM sa akin. So ito po siya si Sir, no? Si Sir Francis Surban. So shout out sa iyo, Sir. Nilapit niya sa atin yung naging problema nung shop niya. So napansin niya rito na binawasan siya ni Sitaw nung September 8. So tapos
binawasan pa ulit siya rito ng September 15. So ito po yung tanong niya sa atin, no? Sir, patanong naman, ilang beses ba nag-a-adjust si Sitaw? So ito po yung tanong niya sa atin, no? So medyo busy lang kasi sila Sir Mike ngayon kasi nga medyo may problema nga dun sa may partnership program, no? So yan. So tinatanong niya bakit dalawang beses siya na nagkaroon ng deduction, kumbaga adjusting amount. So, nung unang-una, September 8, tapos nasundan pa yan ng, September 15. So, ibig sabihin, dalawang beses siya nagkaroon ng deduction, no? So, masakit talaga to kahit sabihin yung ganyan lang kaliit yung amount, di ba? Kasi, syempre, kahit in-expect nyo na may mababawas sa inyo, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, masakit yun once na binawas na sa inyo, no? Syempre, baba lang naman ang tubuan natin kay Sitaw, 7% lang, di ba? Pero syempre, dahil company nga si Sitaw, kailangan nating sumunod sa rules nila. At karapatan nilang magbigay ng punishment dahil company nila to. Syempre, tayo seller tayo, oo. Pero kailangan natin, bilang seller, kailangan nating sumunod sa mga rules, di ba? So ngayon, pinayuhan ko naman dito si Sir, no? Sabi ko sa kanya, check mo sa website, Sir, baka bug lang. Pero nung chinek niya, same pa rin. So nandun pa rin, no? Kaya in-advise ko na lang siya na tanong niya o ilapit niya yung concern niya doon sa kanyang account specialist. Ang problema naman, yung account specialist pala niya, ayan, Sir, yung AS ko is na wala na. Kumbaga nag-resign na daw, no? So hindi pa din daw siya nabibigyan ng bagong account specialist. So sa mga taong nakakaintindi, sa mga viewer natin diyan na kaya nyong tulungan dito si Sir Francis, comment nyo naman diyan mga tol, no, para ipaparating ko sa kanya kung ano yung pwede nating mga option na gawin para nang sa ganun matulungan din natin yung kapwa natin seller kay Sitaw na malampasan niya yung ganitong klase ng pagsubok doon sa shop niya, no? So maraming salamat sa tutulong sa kanya in advance mga tol, no? Sana tulungan natin siya. Tapos dahil nga sa dami ng mga naka-experience ng ganito, ng mga deduction, no? Salamat naman tayo sa kay Lord na nasa taas. Walang nakaranas ng ganitong issue sa aking mga seller, no? So mapapansin nyo rito, nag-chat ako sa kanila, kinamusta ko sila. Sabi ko sa kanila dito, musta kayo mga tol? Okay ba lahat ng wallet? Sabi ko gano'n sa kanila. Siyempre, kinakamusta ko kung meron ba silang mga deduction, meron bang mga naka-receive sa kanila ng mga negative. So, okay naman kasi walang sumagot dito. Nauwi pa nga sa asaran, no? Yan, nag-asaran na lang kami dito sa GC namin. So, yan, okay lahat na. Okay naman, boss, no? So, walang naging problema. So, kulitan na lang kami lagi dito. So, ayun ang kagandahan, mga tol, no? Pagka kayo na monitor talaga ninyo yung shop ninyo. Kasi dito sa GC ko talaga nung nagkaroon ng update. So yun yung kagandahan mga tol, no? Pagka kayo po irresponsableng seller, mas madali po ninyong mamamanage at alam po dapat talaga ninyo yung mga dapat ninyong gawin. Lalong-lalo na pag may mga bagong updates po na lumalabas, makialam po kayo, makinig po kayo, no? At sumunod po kayo sa mga bagong rules kasi ayan lang po talaga yung mga guidelines natin, eh. Kailangan nating sundin yan. Wala po tayong magagawa dun. Rules po nila yan, no? Kung ayaw po natin makatanggap ng mga punishment, natural, susunod po tayo. O kaya malaking pasasalamat ko rin sa GC ko, sa mga team ko na halos lahat sila sumusunod. Sobrang okay yung GC namin kasi kahit sabihin mong may time na tahimik lang dun, yung GC namin talagang hindi ka makakakita ng kahit na anong mga report na always report na ganito. Magtatanong at syempre may mga members din doon na tumutulong din sa mga ibang sellers na nakakaranas ng mga problema, may mga tumutulong na rin sa kanila. No, tulungan lang tayo, kagaya nga lagi na sinasabi ko sa inyo mga tol, sa ganitong klase ng negosyo, hindi tayo magkakakompetensya. Kailangan natin dito magtulong-tulong tayo para lahat tayo maging successful sa ganitong klase ng negosyo. So, lagi nyo yung ilalagay sa isipan ninyo. Kaya wag po kayong mahihiyang magtanong. Kung meron po kayong problema, magtanong po kayo sa kapwa ninyo seller. No, pwede po kayong mag-drop ng comment dyan. Pag nakita po yan ng mga sellers natin dyan, na meron po silang napagdaanan na ganyan at nalampasan po nila yan, sinasagot po nila yan dyan, no? So ito po yung isa pang update, no? Tungkol nga po dun sa sinasabi ko kanina, nasabi na natin kanina, pero liliwanagin ko lang ulit sa inyo na kung kayo po is nasa 7% profit rate lang at nabawasan po kayo, naka-receive po kayo ng tawag dito, ng punishment dun sa inyong profit o sa inyong wallet, pwede nyo pong i-report yan dahil napakalinaw po ng sinabi nila dito sa update na ito na yung mga 7% profit margin ay hindi po kasama sa evaluation na ginawa ngayon, no? Wala po tayong marireceive na kahit anong punishment. Kumbaga yung evaluation na ginawa nila ngayong kalahati ng buwan is para doon sa mga umakyat ng 8% profit margin, 10 hanggang 12, no? Para sa kanila yon. Once na hindi nila na-meet yung 55 processing rate, babalik ulit sila sa 7%, okay? So syempre, oras na para sa update ng shop natin. So kung mapapansin ninyo, ang condition ng processing rate natin is 57 po ngayon at meron po tayong pending orders na 149. So nakapag-process na po ulit ako kanina at kung mapapansin nyo po yung laban ng wallet natin ngayon is nasa 900 na lang.
So ayan, naghihingalo na po yung wallet natin, no? Sinabi ko naman sa inyo yan na once na ma-receive na po natin yung total amount dito is matitigil na po o magle-lesser na yung galaw ng wallet natin. So ayan po yung patunay na umikot na po yung 100,000 ko na nandito before at nandyan na po siya ngayon lahat, no, sa loob ng freezing money natin. So dahil nga nag-process tayo nung September 1 ng mga produkto na worth 10,000 tapos na-pick up siya sa warehouse ng Tres. So expected po natin na ang balik po ng unang mga batch na yon ng 10,000 na yon is kung hindi po 17, 18 po makaka-receive na po tayo ulit, no? Papasok na po ulit yun sa wallet balance natin. So magkakaroon na po ulit tayo ng opportunity na makapagpaikot po ulit ng 10,000. So yun po yung maganda doon, no? Pero syempre, dahil 17 pa lang yun, so okay, goods pa rin yun, goods pa rin, no? Mag-start pa nga pala tayo ng next season is sa A1 pa or A2 pa nga pala ulit, no? So, ibig sabihin tuloy lang natin, no? Kasi naging successful naman tayo, di ba? Nalampasan naman natin yung 55% processing rate ngayong buwan. So, sa tingin ko naman, kayang-kaya natin yan at syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Meron pa tayo ditong natitirang 6 days holiday mode. So, napakalaki po, no? Napakalaki pa talaga ng chance natin na ma-meet po natin yung 55% processing rate natin yan. At ang gusto ko pong sabihin sa inyo kanina, kagaya nito, meron pa po akong 6 days holiday mode. So pagka dumating na po tayo sa date ng kapag dumating na po tayo sa petsa ng syempre dito yung A1, mag-i-evaluate sila diyan, no? So may 6 pa tayo, siguro 1 sa 25, 1 2 3 4 5 6. So ibig sabihin sa 25 pwede na akong mag holiday mode sa 25 or baka 26 ng umaga. 26 ng umaga pwede na akong mag holiday mode para sa buong araw ng 26 na to hindi na ako mapapasukan ng order hanggang sa maubos. So kahit nga sa 25 kasi nga 6 pa nga pala, no? So tapos pagdating ng 31 ready na, kinabukasan, evaluation day na. So, bibilangin na lang kung ano yung processing rate ko. Basta tong isang linggo na to halos, wala nang papasok na order sa akin. Imagine mga tol, syempre, kayang-kaya na nating habulin yan, di ba? Kung mabababa man tayo ng 47 processing rate or 40% processing rate, sa tingin ko kaya na nating habulin yan sa loob ng 6 na araw basta wala nang papasok na order sa atin, no? So yun lang po yung gusto kong ipaintindi sa inyo, kaya i-maximize nyo po yung paggamit ng ating holiday mode, hindi po yan basta-basta ginagamit lang. So okay mga tol, medyo napahaba na naman yata yung video natin, pero sana, lagi ko pong gustong iparating sa inyo na sana po nakapagbigay na naman ako ng tulong, kaliwanagan sa mga bagay na hindi po ninyo naiintindihan. Focus lang po tayo lagi sa goal. Kahit sabihin yung ang dami nang pumipigil sa inyo, huwag kayong magpapigil. Tuloy lang. Lahat po ng dinadaanan at dinadanas nyo ngayon, naranasan po namin yan. Kung saan po kayo dumadaan ngayon, dyan din po kami galing. Ngayon, kung hihinto po kayo, hindi kayo makakarating dito sa narating namin. Hindi po ninyo kikitain yung kinita namin. Kung kayo po is hihinto dyan. Kaya focus lang, diretso lang, lalong-lalo ngayon na nakikita nyo naman na ina-update yung system natin. Paganda ng paganda, pinapaganda yung system ni Sitaw. Ngayon ka pa ba hihinto? Nandiyan ka na. So, kita-kits ulit tayo sa sunod na update. Sitaw!